Sabi ni Boss Axel, wala daw potensyal ang Raider FI para sa mga solid Suzuki. Masakit pakinggan yan, di ba? Pero aminin natin, sa rules na ibinigay niya, totoo ang sinabi niya kasi sa maikling kalsada at di kahon na rules, dehadong-dehado talaga ang Raider. Kukulangin ang daanan para ilabas ang tunay na bangis ng makina mo. Kung gusto mong makita ang full potential ng Raider FI, kailangan mo ng mahabang kalsada. Doon sa dulo, doon lang talaga lumalabas ang totoong lakas ng Suzuki. Sang-ayon din ako sa sinabi niya na top 1 sa arangkada ang Sonic at pangalawa ang Sniper. Totoo yan. Mamaw talaga ang torque ng Sonic. Kailangan mo kasi ng malakas na torque sa mga ganong klaseng rules. Diyan lamang ang Sonic at Sniper. Pero sa Raider, hindi masyado sa simula. Ang laban ng Raider ay nasa horsepower dahil na rin sa engine type nila. Ang daming nagmamarunong. Akala nila basta DOHC, 4 na valve at 150 cc malakas na lahat. Diyan sila nagkakamali. Hindi nila alam na malaki ang epekto ng bore beses stroke sa takbo ng motor. Hindi sapat na malaki lang ang cc mo, pero subukan mong dalhin ang usapan sa no rules na laro. Yung waswasan na ginagawa sa South, yung walang limitasyon ng kalsada, doon mo makikita na talagang lamang ang Raider. Kapag ganun na ang sitwasyon, ang Raider na ang pinakamamaw sa lahat. Hindi mo talaga makikita ang value ng isang bagay kapag hindi siya nababagay sa environment niya. Best example na dyan ang Raider. Sa drag race na bitin ang kalsada, hindi mo makikita ang potential niya. Kaya magandang gamitin ang Raider sa kalsada kung gusto mo ng totoong sibakan. Yung mahahaba ang hatawan at hindi nabibitin ang makina. Pero tol, bago ka humataw, ito ang tandaan mo. Ang engine ng motor, kayang-kaya nating i-overhaul kapag sumabog. Pero ang ulo natin, hinding-hindi na. Kaya kung bakit mong magwaswasan, siguraduhin mong nasa tama ang huwisyo mo. Ingat sa kalsada at huwag maging kamote. Follow mo ako kung gusto mo ng ganitong usapang motor na walang preno.